Ayun, okay. Nailipat ko. Pero kailangan mag-post. So, pasensya na kayo. Ito ang gulo ng bahay namin ngayon. Ito yung pinaka hapagkainan natin. Dining room. So, this is the dining room. Papakita mo yung kalat natin. Oo, papakita ko. Ayun, sumilip ang misis ko. Nagre-reklamo. Baka daw may masabi yung mga tao. So, okay lang yan. Ito ang mga tanim ng misis ko. Sindihan natin ilaw para maliwanag. So marami kaming kalat ngayon, parang bagong lipat, kumbaga. So nag-i-snow ngayon dun sa labas. Ay, nakatatapos lang ng pinaka ng bagyo, medyo umupa na ngayon. So yun yung tanim ng commander ko. Yung iba bigay, yung mga lamang bigay, yung iba naman binili. So, siya. Kaming mag-asawa kasi medyo mahilig sa halaman, kaya ganon. So, katulad ng sabi ko, dati iba-iba kulay ng mga dingding, iba-iba kulay. So, inayos namin. Tapos, i-uniform namin yung kulay ng mga frame ng ewan ko kung tawag niya dyan. So, gumawa rin kami na yung sa mga baseboards. Yan yung baseboard. Kami lang gumawa ng baseboard kasi mahal ang baseboard dito. So, ginawa lang namin yung baseboard. Tapos, yung nagkabit, kasi may pasok din ako. Pag walang pasok yung misis ko, tsaka wala din pasok yung anak ko, na lalaki, sila yung gumagawa. So, nagagawa nilang mag-korte ng ganyan. Kulang pa nga kami, ayun, nabitin yung aming paggawa. So, kulang kami na materyales. So, yan, ginawa lang namin yan. Table saw at saka router. Kaya nagkaroon siya ng kahit papaanong korte. So, meron siyang korting-korte. Tapos binabarnisan ng misis ko pagka nilalagyan ng kulay. So, ito yung kabuuan ng aming kusina. So, ito makikita niyo yung nakakabit. Nilagyan na lang namin ng kahoy na ganyan. Nilagyan namin ng frame. Kasi papakita ko sa inyo yung yan. Ito, bagong mga cabinet na second hand namin yung binili. So, mahal naman kasi kung magpapagawa ka. Mahal yan. Magpapagawa ka, tapos sila pa magkakabit, tapos i-estimate dun sa area ng mo. So, hindi naman ganun kasapat yung pera na meron kami. So, kumbaga, ang pera namin, yung tuwing sasahod, meron kami bibiling konti, mga ganun ganyan. So, ito ang original na kusina niya. Yan. So, pensya na nga kayo, magulo kasi nga kami. So, ito yung kusina niya. Yan ang original na cabinet nung nabili namin. So, ang kisame niya ganoon. Parang knockdown na na kisame. Ibang klase yung texture nung materials kapag hindi yung design, yung para siyang kahoy pero para din siyang parang ano ba tawag nito? Parang kusot na pinagdikit-dikit. Yung ganoon. Parang malambot na particle board. Parang yan. So, bakit nilagyan ng ganito yung kahoy na yan? Kasi, isa-isay natin. So, ito yung original na sahig. Binakbak namin yung linoleum. Linoleum yan na nakakabit. Linoleum. So, titignan ninyo. May konti. Usap ko lang itong Kita nyo may korte yung ating yan, may guhit pa nga eh. Yan, guguhit. Tapos hanggang doon. Tapos, yan. So, makikita nyo, may guhit siya na pag ganon. Naririnig ka naman kahit na hindi ikaw So, camera siya yung commander ko eh. So, anyway,
Kaya yan may ganyan kasi meron yan dito, ito, may dingding yan dito. So nakasara yan, nakasara. Kita niyo yung ano sa kisame, yung ibang kulay. So makikita niyo yung korte. So may naka-slant dito na dingding before. Yan, kaya ganyan kalapad yan. Yan, tsaka doon. Meron yang yan yung mga naka-anong cabinet. Yung cabinet na, yung ganyan, cabinet na ganyan, nakadikit yan doon sa ano, sa may division. Cabinet. Pagkatapos makikita nyo, merong mga junction box na ganyan, mga switch box. Kasi ang original niyan, dahil nga ito ay may dingding, so ang switch ng kuryente na yan, nahandoon sa loob ng dingding. Yung switch, plug, yan, plug, nahandun sa loob ng dingding. Tapos, yung kalan, yung kalan, yan ang wire nun, na yan. Yan. At dito ang kalan, dito ang pwesto ng kalan dito. Kaya nga meron siyang exhaust dyan na isa sa problema namin dito sa bahay, wala kasing exhaust. Ang bahay dito sa Canada, ang problema kasi, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, na yung ibang mga bahay may mga malalaking bintana na pag nagluluto ka, kadalasan nakabukas yung mga bintana nyo, sumisingaw yung singaw ng ulam. Dito, ang problema pag nagbukas ka ng bintana, syempre malamig, kakatas lang yung init na natitira sa loob ng bahay, kakatas lang. Parang, kumbaga, lagi mong iniwang bukas yung rep mo, andar yung rep mo. In which case naman para sa bahay, yung heater mo andar pagka laging nakabukas. So, pag nagluluto kami, yung buong bahay, maamoy mo yung niluluto. Pagkatapos, damit mo, maamoy mo yung niluluto dun sa damit mo. Dahil nga kumakapit sila sa ganun. So, kaya ako inilagay yan dyan, para magbubutas ako doon sa loob ng cabinet na yun. Naglalagay tayo ng tinatawag na range hood. Nasaan na ba yun? Yan. Ito kasi, yung range hood na to, kaya dalawa yan. Ito binili namin na specific yan. Binili namin sa mga used, yung mga used places parang gano'n, na mga appliances. Medyo mura lang siya kaya binili namin. So ito, dalawa sila na range hood. Nagkaroon kami uli ng extra range hood kasi nung binili namin itong isang set na kitchen cabinets na yan, na pinagkalasan din ng bahay na binila namin, nagpalit sila. Meron kasing mga, syempre, may kaya na gustong mag-iba ng design ng bahay. So, babaklasin lang yan, tapos ibebenta na yung papalitan nila yung nila. So, wala nang gamit, ibebenta na lang. So, ganun. Kasama yung range hood na free doon sa set. Hindi pa yan kompleto, meron pa yan doon sa may garahe, kaya hindi na magkakasya sa bahay. So, yun. Tapos, yun nga, kaya nakita niyo yung butas doon sa kisame na yun. Hindi namin alam na meron yan dyan. Nung binakbak na namin yung dingding at binakbak namin yung cabinet, nakita namin meron yung exhaust dyan na supposedly dapat naglagay ng range hood dito yung dating may-ari para lumusot yung mga yung fumes mo, yung mga amoy ng niluluto mo sa labas. Wala na, huli na, nabakbak na namin, so hindi na ma-retoke yun. Tsaka ayaw talaga namin na magkaroon ng dingding dito kasi parang lumiliit yung tingin sa bahay. Kaya kung titingnan ninyo ngayon, even though na ang bahay namin ngayon puro kalat, nandito ako sa pinakasulok ngayon ng bahay, medyo lumuwag na siya. Tapos ang kusina, hindi na masyadong kailangan ng ilaw na nakabukas, kaya lang tayo nag-iilaw ngayon kasi padilim na dito at saka may bagyo nga.
Kaya medyo madilim yung paligid. Pero pag maaraw yung paligid, may araw na rin dito kami sa loob. Maliwanag na yung kusina mo, hindi ka na mag-iilaw. So makakatipid ka ng konti. So lumuwag na siya nung ginawa namin yung pagbubukas ng pag-alis ng dingding. So marami pang gagawin. Ito na yung forma ng mga cabinet na kumbaga, inaayos ko na lang yung mga sira-sira ng cabinet kasi syempre, yung mga cabinet na yun, ginagamit na. So, meron yung mga butas na although ito hindi naman masyadong importante kasi dyan pinalalagos yung mga ibang mga hose ng appliances meron. Dyan ilulusot yung kuryente. Tapos, yan yung mga butas ng mga tubo ng tubig, hot tsaka cold, mga ganyan. Tapos yung mga drain pipe, yung tatapunan ng tubig. So ganon. So meron kang switch dyan kasi yung ibang mga lababo, meron sila nung kinakabit yun doon sa sa ilalim ng lababo, yung ganyan. Yan yung ganyan. Yung ilalim niyan, meron silang kinakabit na makina na kahit maghulog ka ng buto ng manok, ganyan, dudurugin niya. Hindi ko na nakalimutan ko kung ano yung tawag doon. So, pagka inilagay mo yung mga dumi, yung mga yung mga buo-buo mong bagay, ngunguyain niya yon, tapos dudurugin niya para itapon doon sa sewage. Pero wala tayong ganon. Saka mahal yun. Tsaka hindi naman masyadong kailangan yun. Kaya may salaan na lang tayo, nilalagyan na lang namin ng salaan. Tapos diretso sa basura, yan din naman yun. Parehas lang. So, excuse. So now, ngayon, makikita nyo, merong mga guhit yan. So, na yan, nakaplano na kung paano ang gagawin dyan. Hihiwain pa yan, kakatirin yung linya na yun, yung dotted line. Tapos itong pangalawang dotted line na to, dahil dalawa yan. So, ang plano namin is magkakaroon kami, since ito ay iba ang kulay, magiging iba rin ang kulay nito. Itong portion na to, itong gap na to, yung magiging iba. Tapos ito, dahil ito ay yung kakainin ng bago ng kusina, may hati din yan doon, puputulin din yan, magkakaroon yan ng boundary. Parang picture frame, gagawin picture frame. Nakikita yung guhit yung pag ganun. So ito magiging iba na siya. Parang meron lang siyang picture frame na magdi-divide dun sa ilalagay namang bagong sahig dito. So yung bagong sahig dito, almost parehas ang kulay, kanya nga lang. Ito kasing sahig na to ay tinatawag na laminate flooring. So, ang difference lang nun is itong laminate flooring, ito yung fake na kahoy. Fake siya. So mukha lang siyang parang mga vinyl pero kahoy din siya. Kumbaga sa atin parang lawanet kung tawagan. So lawanet style, yung particle board na nilagyan ng parang disenyong formica para magkaroon ng disenyo siyang ganito. Ngayon ay kakabit na natin sa kanya diyan sa bagong kusina ngayon, diyan sa loob na yan, ay kakabit na natin ay ito. Ito ay tinatawag na hardwood. Manipis lang ito. Merong hardwood na mas makakapal dito. Depende sa nabili mo. Ito ay nabili din namin ng over doon sa bahay nung nagbebenta. So, mga ilang kahon din yan. Yan. Enough na to para doon sa kusina, sobra pa. So, kung makikipapansin niyo yung hardwood, lagay natin sa liwanag. Papansinin niyo sa para na siyang yung sa atin naman na wood parquet. Dahil yung wood parquet sa atin, talagang kahoy naman talaga yon yung ginagawang yung wood parquet. So, ganun din ito. So, ito ang hardwood flooring na sinasabi na wood talaga. Wood talaga siya. Tsaka meron siyang kung tawagin tang and groove. Para hindi sila maghiwa-hiwalay mo kanyang kalaban o kanyang kapatid na ididikit mo sa kanya.
So one side medyo makintab na. Kung gusto mong pakintabin, dadaanin mo na sa mga polyurethane na parang pintura. So kung titingnan nyo mabuti, yung sahig, so meron silang difference at meron din silang similarities. So ito ay ini-imitate niya yung hardwood flooring. So may hati-hati, di ba? Pero walang duktong yan. Ang isang buong panel nito ay pagmula dito, mahirap makita eh. Pero makikita nyo may umbok. Paano nyo ba makikita? Meron siyang ibaang ibaang timple. Ayan. Nakikita nyo yung parang hati. So kung titingnan nyo siya, ito dapat may duktong, wala naman. As yung duktong niya, ito na. Ayan, nakikita nyo yung duktong. Ayan. Supposedly, dapat meron din yan dito. Wala naman. So ito yung fake na sinasabi, pero laminate flooring. Maraming gumagamit niyan. Kasi medyo mura-mura yan sa bibili ka ng original na hardwood. So ito yung hardwood. Kung makikita nyo, parehas naman ang lapad halos. Diba? So, yun ang nagiging plano. Kaya hindi tayo makagawa ng maayos. Yung mga kuryente, katulad sabi ko, mga nakalawit yan dito. Yan dahil slant. Nakikita nyo, ayan o. Yung disenyo. Ayan o, may disenyo. So, itong dingding na to, meron ditong nakalawit na wire dati, nakaganyan, nakataw-taw. Dahil nga may switch ako dito dati sa dingding. Ngayon, nalis na namin. So, ang ginawa ko, kasi hindi ko ito mailagay doon sa kisame sa loob. Kasi hindi rin ako makalusot sa kisame. Mababa ang kisame nito sa, yung ano nito, yung taas nito. Masyadong mababaw, hindi ka talaga makakalusot. Hindi ka makapwedeng umibabaw. At doon ka mag-a-adjust. Ayoko namang magbutas pagkatapos papalusot lang akong ganun nung matagal matrabaho. So ang ginawa namin, nag-isip na lang kami ng paraan, nag-inisip ko na lang na paraan gagawin namin para siyang country house. Yung may country house kasi minsan merong ganito may disenyong ganon. Tapos yun na lang ang magkukuble, open na lang lahat yan, makikita niyo yan. Tapos pintahan naman ng puti yan, ayusin naman ang pinta niya. So maaalis yung mga mancha-mancha na mamasilyahan yan. So makikita niyo siya, kaya lang ito green tape lang to para wag lang humalo yung mancha nitong itong stain na ginagamit dito sa kisame. Dahil pipintahan uli yan, pintahan ng puti. So ganoon, parang makikita niyo siya, okay lang yan. Hindi naman kami masaselan din tao. So ang ilaw namin, gagawin namin yung parang yung recess na ilaw. Ayan, dahil pakita ko sa inyo. So ito yon yung ilaw na gagamitin. Binabakbak ko to kasi hindi namin kailangan itong electrical side na hindi namin kailangan yan dahil mag-iiba tayo iba na tayo ng design. So ito ay recessed light. Wala pang bumbilya. So siguro pag nakakita na naman kayo nito, dahil usually ang mga bahay natin kahit sa Pilipinas ganito na rin ang mga ilaw nila. Nakalubog siya sa kisame. So flush siya. Flush doon sa kisame. So makikita mo lang sa labas ay itong makintab na stainless at yung ulo ng ilaw mo. So ito nakalubog doon, ito nasa loob ng kisame. So since ito ay iba nga ang disenyo, so ang gagawin ko na lang ay ito tornilyo ko sa isang utility box. Kakaroon siya ng utility box dito o junction box o yung switch box para sa switch kasi yun ang mura. Yun ay totornilyo ko itong mismong ilaw. Tapos itong wire papasok doon sa switch box. Hanap tayo ng switch box.
ito yung cover ng switch box. So, ang switch box ay saan ba? Yan, yan. Ito. Yan, ganyan. Ganyan yung style yan. Yan. Ito yung cover, di ba? Yan. Oh. Yan, tapos ito yung cover niya. So, switch box. Kaya tinawag switch box kasi yun ang box niya. Switch. Kaya lang ito ang pang-recessed na switch. Nakalubog siya. Yung biniling yon ay pang-external. External mount. Ito, internal mount na switch box. Kaya ito, pwede rin naman i-cover yan dyan. Kung ganun gagawin mo. So, kaya lang ito, meron kasi nitong mga tenga, hindi naman maganda. Kaya, yun ang talagang ginagamit pang external mount. So, ganun, ito na ngayon ang, ito, so balik tayo. So, imagine niyo na lang na ito ay naka-cover doon sa box na yun. Ito, itotornilyo natin ng ganyan. Totornilyo natin siya. Ganyan. Wala na to ha. Wala na itong makintab na bakal na to. Wala na yan. So, itong mga wires papasok doon sa junction box. Tapos, itotornilyo mo to doon sa box na ganun. Tapos, magtatawid na lang ako ng mga PVC. Ito lang yan. PVC yan, di ba? Yan. Magtatawid na lang ako ng PVC across para magkaroon ng wires yung mga iba pang mga ilaw na ilalagay dyan. So, ang bilang ng ilaw na ikakabit dito ay 18. 18 ganito na projector lights. Tapos, dito naman sa may tapat nitong lamesa, kasi magkakaroon ito ng tinatawag na island. Island, kung tawagin nila yon. Ewan kung bakit. So, basta may island dito yan. Yung pag pinagtabi-tabi mo na itong mga ito, yung tabletop na yan. So, isang malaki dyan tabletop. Parang lamesa siya na mahaba. So, yun naman ang magiging island kung tawagin. Tapos, dito sa harap mo, ito yung mga cabinet nito, cabinet ng kusina. Doon naman sa kabila nung yan, sa side na yan, yun namang mga lamesa na yon ang mapupunta naman nakahilera dyan. Para ka naman kumakain sa karinderya style. Yan. Nakahilera sila dyan, nakahilera. Yun yung disenyo. So, may lamesa ka rito. Kumbaga malaking lamesa. Na pwede kang diyan ka rin kumain kasi nandito ka magluluto. Luto. Tapos ibababa mo lang diyan. Pwede kumain na yung kung sino man gustong kumain diyan. Pwede na kumain diyan. Dahil meron ka naman silya. So, yung tapat naman nun, meron tayong ilalagay diyang tinatawag na pendant light. Yung mga ilaw na yon na LED, nakalambitin lang yun ng ganyan. May disenyo, may style na hindi pa nakakabili kasi medyo mahal. So, yung susunod. Ngayon, yung tabletop, yan na yung susunod kong gagawin, yung tabletop. Nakadikit lang kasing ganyan sama-sama, imagine niyo na lang. So, kaya yan magkakasama ng ganyan. Actually, yan yung 2x6 na kahoy. At merong dalawang 2x4 na nandun sa kabila. Nakaipit lang siya nung gato, nung clamp. So, ginagawa natin to ng ganito kasi lilinyahan ko to lalagyan kong guhit para pare-pareha sila. Kaya natin lalagyan ng guhit kasi maglalagay tayo ng tinatawag na ilalagay ko kayo ng ilalagyan ko kayo ng stand para makita nyo ng kabuuan. Lagyan natin ng tripod.
So, kaya yun magiging lalagyan natin yan ng guhit. Guhit, yung lapis. Lalapisan natin siya. Kasi maglalagay tayo ng steady rod. So, tornilyo to, tornilyo. Ayan, papansin niyo. Tornilyo siya. Mahabang tornilyo. So, pagka nalagyan ko na ng guhit, lalagyan na natin ng guhit. So, ganyan. Yun yung marka na kung saan ako magbabarena. Babarenahin natin yan. So, gagamit tayo ng barena. Papansin nyo, 3/8. 3/8. So, barena yan. So, magbabarena tayo ng pag-ganon. So, babarinahan natin siya ng pag-ganyan. Lahat yung kahoy na yon. Tapos, tutuhugin natin siya nito. Siyempre, pahiga na yan. Ilalabas. Ang lalabas sa kanya, ganito na. For example lang, lalabas sa kanya, ganito na. Pang lang Yan. Tapos, nakatuhog yan ng tornilyo dito sa gitna. Lalagyan natin yan ng glue dito. Glue. Tapos, didikit natin siya. Tornilyo. Itong mahaba. Nakatornilyo siyang ganyan, nakatuhog. Para wag kumawala yung kahoy. Kasi, katulad nga na sabi ko sa inyo, hindi tayo professional. Meron silang gawin kung paano gagawin to. At isa pa, yung kahoy natin na ginagamit, hindi ito yung kahoy na pang tabletop talaga. Ito kasing kahoy na to, ito yung ordinaryong mabibili mo sa hardware dito. Ito yung tinatawag nilang spruce. O pine tree sa atin. The common term is pine tree. So this is pine tree. Ito ay a common structural wood dito sa Canada. At yung ginagamit na wood pang yung kahoy na para sa mga furnitures, yung mga ganyan-ganyan, ayun ang tinatawag na hardwood. Iba ang texture nun. Yun naman yung sa ating dyan sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na kahoy na ampaw at meron tayong tinatawag na kahoy talagang maganda. Yung lawaan, yung mga ganun yan. Sinasabi pa yung mga matatanda na ganun. So, yung mga lumang bahay sa atin, yung mga panahon pa style yung panahon ng Kastila na sinasabi, yung panahon pa ng Spanish colonization sa atin, yun gumagamit, they use hardwood. Marami tayo sa Pilipinas, unfortunately dahil nadideplete na rin yung ating forest, yada, hindi tayo pupunta ron, ay nawala na. So Canada is a different place. Pine trees are the most common wood all over the place. So pine trees will be the common hardware, structural. Why structural? Because they use this to build the frame of the house. Itong spruce, yan ang common. Tatakpan naman kasi yan eh. So irregardless kung ang itsura niya, tinatakpan naman yan ng drywall, tatakpan mo yan ng insulation. So, yun ang common. Pero in our case, since hardwood is expensive and these are inexpensive, dito tayo pupunta. So, mayroon akong kaibigan na nagsabi na malambot itong kahoy na to, ganito. Totoo yun, malambot, kasi para siyang ampaw. Kung susumayin natin, pag inano nyo, may marka agad siya.
malambot siya, malambot na kahoy ang pine tree. Pero um, para sa akin, hindi naman ako dito kasi magtatagtad ng mga matitigas na bagay. So hindi naman kami nagtatagtad. So usually pinapatong mo lang dyan is plato, kaldero, mga utensils, yun. Kung yung magtatagtad ka naman, meron ka namang sangkalan. So, sa akin, hindi naman masyadong importante yon. Ngayon, to protect na lang the wood, na medyo palakasin siya ng konti, maglalagay na lang tayo sa kanya ng either titingnan namin kung kakayanin namin yung cost na sinasabing epoxy. I-coat siya ng epoxy sa ibabaw. Pero yun nga, titingnan pa. So yun, isa yun, ganun. Kaya lalagyan niya ng glue para magsama-sama sila. Kasi syempre, dahil ito ay kahoy na pinagtatagni mo lang ng, pagdidikitin mo lang ng ganyan, pagka binuhat mo ngayon ito, imagine niyo na lang, binuhat niyo to, so may tendency siya na gusto niyang maghiwalay. Syempre, kahit na ano sabihin natin, gusto niya talagang maghiwalay. Kasi hindi naman talaga sila magkakasama originally. So, although ang glue na ginagamit dito, yung carpenter's glue na binili namin, so meron tayong carpenter's glue. So I'm not a sponsor. This company does not sponsor this channel. So anyhow, carpenter's glue, wood glue. So if you can see, meron siya sinasabing strength 4,000 pounds. Breaking strength na siguro 'yon. Hindi ko alam. So anyhow, ibig sabihin, may kalakasan na rin siya. Nagagamitin natin yung glue na yan para pagdikit-dikitin yung ating kahoy. Bukod pa doon, may dadagdag pa tayo para lalong lumakas yung sinasabing joint nung kahoy natin. Bukod sa meron tayong ganito na nagdidiin sa kanilang talagang madiin, meron pa tayong ilalagay na tulong. Maglalagay naman tayo ng tinatawag na, like before, I'm not a sponsor. This does not sponsor my channel or kung ano man. So this is hardware stuff. So ang tawag dito ay dowel pins. Yan, dowel pins. Wala nga namang ano to kung hindi kahoy lang ito na binilog. Merong rib. Tapos, ang gagawin lang natin, nito, bukod dito, may butas siya, magkakaroon to ng partial na butas, maliliit, na papasok ito. Ito usually makikita nyo sa mga furnitures. So kalahati, babaon mo doon, lalagyan mo glue, tutuluan mo ng glue, yung glue mo yan, tapos babaon mo siya doon. Kailangan medyo, parang sabihin na natin force fit ito doon sa butas. Ipapako mo din siya. Tapos lalabas ngayon para siyang merong nakalabas na, nakaprotrude na ganito. Parang ganyan, pag tinignan niyo ng patagilid, nakaganyan siya. So may nakalabas na ganito. Tapos yung kabila naman niya, yung kalaban naman niya, the same story. So may butas naman siya to accept the protruding dowel pin. So pag pinagsama mo ngayon siya, dowel pin papasok ngayon, nasa gitna ngayon nila
dalawa, may dowel pin dun sa gitna. Parang ganon. So, tutulong na rin itong dowel pin. Tutulungan niya ito. Kasi imagine ninyo, ito, bumabaluktot. Nagfe-flex din siya. So, kahit na nasabihin natin, magfe-flex yung ating lamesa. Although, dikit-dikit sila ng glue. So, maraming kailangan magtulong-tulong para medyo maging matibay o tumagal naman yung ating homemade tabletop. Kasi yung tabletop dito, ititang na yung tabletop. Bakit, nga pala, bakit ganon? Bakit hindi na lang, yung kapitbahay namin, nagpagawa ng tabletop. So, papakita ko yung ordinary yung tabletop. Yung ganyan. Tabletop. So, ang ilalim nito, plywood. Plywood lang to. Tapos, papatungan nila ng tinatawag na, meron siya sa atin sa, punta kayo sa may Soler, may hardware doon, ewan ko kung bukas pa siya. So, sa Soler, meron doon na hardware. Malapit siya sa, maraming nagtitinda ng lights sa Soler, sa Maynila, sa Santa Cruz, Manila. Yung mga doon, yung mga maglalakad lang kayo doon, 'di ba? Paano nga ba? Malapit siya sa Arangke, basta ganoon, Arangke sa Manila, sa may recto. Maglalakad kayo, bantayan niyo lang, hanapin niyo lang yung Soler. So may specific hardware doon na medyo malaki. May tinitinda silang tinatawag na Formica. So, yung Formica parang manipis siya na malutong na film. Kahoy din yata yan, hindi ko alam. So, hindi ako sure. So, parang ganito din to. Plywood, plywood yung base. Di kikinisin nila yung plywood na makinis. Tapos, kakargahan nila ng glue. Tapos, ididikit yung Formica. Tapos yung mga edges dito, ayan, iaano na lang nila, ititrim nila yan para kuminis. So, ito yon, may mga butas, di ba? Yan. Yun, luminaw. So, parang ganyan siya. Yan. So, yung kapitbahay namin, nagpagawa siya ng ganito, laminate. Na ganyan. Ganyan lang style. Mahaba lang ng kaunti yung kanya. Siguro sabihin na natin hanggang dito. Pag mula doon hanggang dito, roughly mga 10 feet total siguro. Nagkakahalaga ng mga $2,000 plus. So imagine nyo $2,000. So ilagay natin yung $500, ilagay na $1 is to 40 pesos. $1 is to 40 pesos. So ang $500 ay 20,000 pesos. So imagine niyo $2,000 yon. Hindi ko pa sinama yung kasi parang 2,300 pa yata nga yun. O 2,500. Basta 2,000, lagay na natin sa 2,000, yun lang kasi naalala ko. So $2,000. So, $500 is to 20,000 pesos. So, imagine niyo kung magkano. So, 20,000. Ilan na? Naligaw na ako sa math. So, apat na 500, apat na 20,000. So, 2 times 4, 80,000 pesos. Tabletop lang. 80,000. Imagine niyo yan, ha? Hindi naman ganun kadali kumita ng pera di 2,000. Ang 2,000, hindi pa nga kakasya yun sa 15 days ko, sa quincenas ko. Hindi, kulang pa. So, sa 15 days ko na trabaho. Sabihin na natin quincenas kung sa atin. Although iba yung count nila ng quincenas sa atin eh. So, isang quincenas ko, kulang pa.
para doon lang sa tabletop na sinasabi. Ganun kamahal. Although professionally made, isasalpak na lang, sukat, okay na, ganun ganyan. So, ang kahoy, yan, ang isang piraso ay lumalagay ng, isang 2x6 ay lumalagay ng $6 yata. Ay, ilan nga ba? Sabi mo na $10. Oh, $10. Isang kahoy. Yan, 2x6. 2x6 by 10. $10. So, 6 na 2x6 by 10, di $60 lang yan. O yung mga bakal. Sige, lagay na natin lahat yung mga bakal. Wala pa kang 1,000. Wala pa akong isang hindi pa aabot ng $500. Lahat na ng materyales, kasama na yung glue, yung mga maliliit na kung anong yan, tornilyong malalaki na yan. Wala pa ako sa $500. Kasama pa yan. Binili ko separate yan. Yung clamp na yan. Bumili pa ako ng tubo. So, the pipe. Yan sa Amazon is $30. Sabihin na natin. A pair. $30 a pair. Yung clamp. Magkapatid yan. Laging yan, magkapatid. So, ang bibilin mo na lang sa kanya is yung pipe. Separate pipe. So, $40 yung pipe per piece. So, dalawa yan. Kahit ano sabihin, hindi pa aabot doon sa $2,000. Although, ilagay natin, may labor din yun. No? Iba yung presyo din ng labor. So, materialis maaari, pero yung labor iba. Tsaka, number 1 din doon, hindi rin ako sanay maglagay ng dikit. Wala akong tiyaga. Tsaka minsan, sinubukan ko na kasi parang nagkakaroon ako ng mga lobo-lobo. So, hindi maganda naman yun pag maglalagay ka ng parang may mga lobo. Yung hindi flat na flat, hindi makinis. So, yan yung ating tabletop. Ang total surface width niyan ay kailangan approximately mga 40 inches ang surface width na requirement natin. Katulad na sabi ko, 10 feet yan. Ang haba. So, 6 na yan. Plus yung kahoy na dalawa would make me reach close to 40. Kasi maglalagay pa tayo na, tama. So, 40 na agad yon kasama yung 2x4 na nandun. Kasi, although ito ay counted as 2x6, ang tunay na ang tunay na sukat katulad sa atin is 1.5 by 5.5 inches. So, hindi siya talagang 2 inches by 6 inches. Hindi ganon. So, 1.5 by 5.5. Ganon lang yan. Tapos, counted na nila na 2 by 6 yung bilang. So, parang undersize. Yung parang din dyan sa Pilipinas, ganun din na estilo. So, pagka kinumpute ninyo, 6 na 5.5 plus, ito nga ay 2x4, yung 4 ay 3.5 na lang. Basta minus lagi na 1/2 inch kada piece. So, 3.5 na lang, 3.5, 7, yun. Tapos, pagka kinumpute nyo, approximately nandun na ako sa 40. Or, kung hindi man, eksakto ako dun sa 40, 40 inches. Tapos, kung mayroong surface imperfections, dadaanin na natin yun sa filler. Wala namang walang kaso yun. Kasi kukulayan din yan. Ang color na magiging ang color niyan would be this. This would be the same color as the tabletop. And the back side of this, which is the front side for the people coming in, ito yung magiging front nila. This would be white. So white, wood brown, something, and siguro maganda na itsura na, contrast na siya. Hindi na siya parang kung ano naman ang kulay. So ayaw kasi nung anak kong lalaki na nag-iiba-iba ng mga kulay. So, may
My son doesn't want different colors. He wants kind of parang style monotone. Pero kasi sinimulan namin na we want the house to have ang furniture niya is antique color, yung antique na style. Kasi yung bahay namin before dyan sa Pilipinas ay sinaunang bahay din. Gawa-gawa lang din ng lolo ko yun. So, binuulang ng lolo ko. So, lumang mga kahoy. So, puro kahoy siya. So, parang ginagawa namin na yung furniture, ganon. Meron kami dating, ang lamesa namin before, yung lumang lamesa namin. Although nandun sa nanay ko yon, nalipat din sa bahay ng nanay ko. At nanay ko naman wala na dun sa bahay dahil nandito sila sa Houston, sa kapatid ko. Gawa sa Nara. Ang sala set Nara before. So imagine niyo na medyo lumang design siya na Nara. Meron ko din kami dating sala set Nara na galing naman sa family ng misis ko. So parang ganon yung hinahabol naming yung look ba. Parang namimiss namin yung wood look. Yung wood, antique wood look. Kumbaga. So yun yung plano. Kasi medyo modern na bahay, maganda nga, pero hindi naman namin kaya yung ganon. So kung titingnan niyo yung dining table namin is, although Malaysia yan, that's a Malaysian made dining table. So medyo maganda na yung disenyo niya. Tapos dito sa Canada, laging uso yung expandable. Kahit tinawag expandable, may duktong yan, no? So pwede mong alisin itong gitna, tapos iuusog mo ito patungo doon. So meron ka ng maliit na dining table. But since gusto namin 6 yung upuan, at talaga namang 6 talaga siya, inilagay na namin talaga yung tinatawag na leaf. Dahon, kung tatagalogin mo yun, dahon. Pero yun. Ito nga tapete or our dining table cover, sa atin sa Pilipinas, madaling maghanap nung ang dami sa atin ng mga aluminum and glass shop. So, mabibilan mo agad siya ng glass para mas maganda. Mas maganda kasi yung glass tong ibabaw. Dito, medyo mahal din siya. Although hindi pa kami nagtatanong, may in-estimate na akong mahal siya. Pero, tatanong pa rin kami, susubukan namin. Kasi maganda yung glass, yung tuktok. Ito, hindi ganito ang dating kulay nito. Medyo malamlam siya. Dinaan na lang ng kulay na ni misis ko, ni Commander. So, nag-iba na siya ng ganyan. Ganyan na yung naging itsura niya. Meron din dyan na may mga diferensya, niretoke na rin namin. So, yun ang mga nangyayari. Kaya hindi ako makapagawa ng mga automotive stuff. Dahil bukod sa kailangan matapos to. Kasi gulo na rin Ako naguguluhan na rin Hindi kami makaupo doon sa sala. Dahil maraming nakakalat. Nagyayelo na ngayon sa labas, malamig na. Meron tayong isang project na nahandun sa labas. Pakita ko sa inyo. So, ito nyo yung project na isa. Tapos na yung trailer, nagagamit na namin yon. So, nakita nyo yun sa previous videos. So, yun, yung nandun sa likod na yun. Kita nyo yung motorhome. So, isa yun sa pangarap kung magkaroon, kasi gusto ko mamasyal, tapos hindi ka mag-aalala na what do you call this, hindi ka mag-aalala na
Yung wala kang matutulugan, kahit saan na pwede kang mag-park na legal parking spot, pwede kayong matulog doon. Yung motorhome na yan, may banyo yon. So, ako kasi ihiin na ako dahil may edad na. So, ihiin, tsaka malakas din ang inom ng tubig. May banyo yon. Pwede kang maligo, pwede kang magwiwi, pwede kang magpupo. So, walang problema. Kaya yun sa gusto ko. Kasi pagka gusto kong mamasyal na kasama yung mag-anak ko, kasi may kama yun, syempre. Magastos nga lang yun sa gasolina, malaki makina nun. Pero, ganun talaga. Kailangan mo din magliwaliw minsan dahil kung mag-i-stay ka minsan sa bahay, makakaburyong. So, nakita nyo na yun. Marami nang tinrabaho yan bukod dun sa nung binuo natin yung I don't know if you remember. If you see one of my videos na in-upload, binuo natin yan. That's the $20 drill press. So, yan ang magtatrabaho ng butas nun. So, yan ay has been doing a lot of work for me. A lot of work. Can't imagine not having that. So it helped me with the trailer, drilling for the spring purchase and stuff like that. The spring, the leaf spring stuff, connecting the axle to the leaf spring stuff. So yan ang nagtrabaho na. So marami na rin ginawang trabaho yan. Yeah, so ngayon, yan, lagari. Tatastasin ngayon natin yan, siguro sa mga ibang video. Tatry ko bukas mag-upload, pero anywho, marami pang gagawin. So kailangan ng first and foremost, bago natin magawa yung tabletop, gusto ko muna itong matastas yung line na ito. Makikita nyo yan. Yan. Iba pa yan dun sa line na to na katapat ng ating post. So yan ay ang laki no actual table na gagawin. Yan ang dimensions ng table. 10 feet patungo dun. Tapos 40 na yan. So, yan ang exact halos na measurement nung tabletop. So, kailangan kong lagariin lahat yan. Alisin ko muna yan para ma-set up itong mga table. Kasi pag didikitin na yan eh. Para pag yan naging one hole na siya, ang susunod na do kasi didikit pa natin siya diyan sa sahig para wag na siyang kumilos. So ilalagay natin siya sa sahig. Tapos each of the cabinets ay gagawin nating isa. So dito, kunyari didikit natin siya doon. For example, didikit natin siya. Ganyan ang gigano niyan eh. Yan. Hindi pa pantay kasi mataas dito dahil nga sa lamesa. So, kung titingnan niyo siya dito sa harap, ganyan na siya. So, yan. Bukas cabinet. Yan. Hindi naman babanggayan. So, pag-iisahin na natin ito, magbabarena tayo dyan, totornilyohan natin ng patagos yan para maging 1 sila, 4 sila. So, magiging isa sila na sama-sama magkakadikit. Tapos, pagpatong ng tabletop, nakausli yung kaunti dito, nakaganon dito, nakalampas ng kaunti dyan yung tabletop. Ito naman ang babanat ng tornilyo doon sa tabletop. Doon ka naman totornilyo sa baba. Dito. Yan, sa baba. Yan. Yan. Totornilyo kang pa ganon. Pakakapitin mo naman yung mga yan. Kaya meron sila nito. Mga edges na yan. Para naman
sumama sila doon sa tabletop. At yung tabletop naman, hindi mo naman mabuhat na dahil kasama mo na yung mga cabinet. Ano na yan, magiging flat na siya ron. Yan, ganyan. Ito, ni-repair ko lang. Makita nyo, ordinaryong spruce na rin yan. May glue pang ang basa. Kasi, napilas na yung original na ano nito, na kahoy. Supposedly ganito. Ganyan siya, kakinis. Ganyan yung texture ng kahoy. Tapos meron ganun. So, iba na to. Para tumibay siya, nilagyan ko siya ng glue. Tapos pako na yung ginamit ko dito. So, mabilis naman dito sa ano, kung makikita nyo, parang maliliit yung tama ng pako. Yan, maliliit. Kasi ito gamit natin pampako. Sa totoo lang, medyo mabilis ng kaunti umano dito kasi hindi ka na isa-isang pako tapos mamartilyohin mo. Ito, at saka yung pako, ang katumbas, ito lang. Hangin ang gamit niya. So, it's a pneumatic hammer. Ang pako ay ito. Ito ang pako. Isa-isa yan, no? Kada isang pako. Dikit-dikit na. So, bala niya ay ito. Oops. So, yun siya. Para siyang stapler. Yung ginagamit sa opisina. Kaya lang, pako siya. Meron pa isa doon. Kanya nga lang, mali yung nabili lang namin, sigurado yun sa sa mga garage sale. Iba yung balang na doon. So, nakasama ng box. So, maling sukat. So, hindi kakasya siya doon sa ano na yun. So, barrel na yun. So, hindi nagamit. Ano pa ba? O, yun. Yun ang ating So, nakita nyo na yung ating project kung bakit ako hindi nakakapag-upload. Matagal kaming gumawa kasi bukod sa may trabaho kami ng misis. Eh, yung mga bata, may pasok din, may online schools din sila. Yan, ordinary wood lang yung ginamit namin dyan para maging poste. Kinulayan lang para magkaroon ng konting, magkaroon ng konting magandang dating. Pero ordinary lang na kahoy siya. Nilagyan lang ng stain. Yun, stain. Yung tamang word, is stain. So, yan. Ganyan kasalimuot. Hopefully, ay matapos. No. Yan. So, bukas itatry kong magpakita kung lalagariin natin yan. At masimulaan na natin na pagdikit-dikitin yun within the week. Hopefully. Paano? Until next time, see you guys and always stay healthy. Yun lang. Marami tayong problema sa mundo right now. Pero kung iisipin kasi natin, magkakasakit lang din tayo lalo kung dadaanin natin sa pag-iisip. So, isa din to sa paglilibang, yung mga paggawa-gawa ng mga ganito. So, let's just say, let us live our lives na try not to think too much siguro. Lahat naman may mga problema. Lahat naman tayo may problema lalo na yung hindi lang naman iisang tao ang may problema. Ang problema nga lang kasi hindi pare-parehas ang problema ng tao. Kaya akala ng iba na siya ganito, walang problems. Swerte siya, ganito. Samantalang ako nade-depress, ganito. Hindi naman ganun. So, bawat isa sa atin may mga pagsubok na pinagdadaanan. All of us are different
Hindi natin po pwedeng sabihin parehas tayo kay ganito. Maging sabihin na natin sa pamilya ninyo, um, hindi pare-parehas ang nagiging pagsubok natin. So, ano lang, maglibang lang tayo. Wag naman yung sobra na nakakalimutan na natin yung ating true objective, yung true obligations, um, true commitments, kumbaga. So, tama lang yung maglibang, magbigay ng oras sa dapat bigyan ng oras. Ganon. Tapos, yun. Hinga lang lagi ng hinga. Yun yung importante. Paano? Until next time, see you guys on the next video.